Hi guys, hi friends, hi family, I'm Ivy, a film student and someone who loves to keep memories. So I'm doing this video thinking na ang manonood lang ay ako, ang mga kaibigan ko at ang pamilya ko. So I'll be sharing my journey on directing my very first film, Lilim. Technically, I tried directing back in high school, but Lilim was my first film where I had full production crew and experienced the full process of filmmaking from pre-production, production, to post-production. So I wrote and directed Lilim in 2023 during my second year in college around the age of 19. Wala akong background sa pag-film noon, pero I did have some experience in storytelling. I also wrote some stories before, and ayun, mahilig lang ako magkwento. Anyways, the production lasted about 1.5 to 2 months, if I remember it correctly. So if babalikan natin as a first-timer sa filmmaking, sobrang nakakatakot yung bibigyan ka ng 2 buwan para gumawa ng pelikula. Kasi ganun pala siya kaseryoso. Knowing na short film lang siya, around 10 to 15 minutes. And 2 buwan yung process para makatapos ka ng ganung kaiksing pelikula. Sobrang nakakatakot siya at nakaka-intimidate siya nung time ko na yun. So for our pre-production, it began as soon as our production house was formed. Hindi siya madali. We faced a lot of criticisms. Paano nga ba ako napunta sa role na director and writer that time? Hindi ako nag-volunteer, but after I pitched my idea, nagustuhan nila yun, and ayun, parang decision siya ng buong production crew na ako yung mag-direct at ako yung magsulat ng film. Ayun, technically kasi dun sa pitching process, pre-production kasi kailangan mag-pitch muna kami ng mga ideas namin or yung story namin na gusto namin gawin. And nung time po, ang gagaling nila lahat. Maganda yung mga kwento nila, matatalino talaga sila. Alam mo yung meron talaga silang idea, meron talaga silang gustong ipakita sa gagawin namin pelikula. Ayun, unfortunately, yung mga ibang pinitch nila kasi hindi tapos. Yung sa akin parang since konti na lang yung time namin, yung sa akin parang pabuo na siya. So, feel ko, kaya nila ako pinili that time. Ayun, syempre, our pre-production process, it had a lot of conflicts, yung mga internal conflicts namin, several long meetings, kasi ang dami hindi pagkakaintindihan. Yung production itself, it was rough. We faced a lot of unexpected problems, which siguro sasabihin ko mamaya. And sobrang dami talagang stressful na nangyari ng production process. And sa post-production, yun yung pinaka-heaviest part. So even if the story or even if my story didn't fully come to life the way I imagined, Lilim still holds a special place in my heart. So yung Lilim, I can say na nung ginagawa ko siya, it has personal meaning sa akin. Pero I can say na yung Lilim, that time nung ginagawa ko siya na maraming meaning sa loob nung pelikula na yun. Maraming meaning sa loob ng story na yun. Maraming kwento. Like, hindi lang siya isang kwento. The moment I start to write stories, gusto ko kasi hindi lang isang kwento yung nakikita doon. Hindi lang isang kwento yung napapanood mo. Gusto ko maraming makukuha yung mga audience, yung mga readers. Si Lilim kasi, ginawa ko siya sa storya ni Maya at storya ni Isay. Si Isay yung older sister and si Maya naman yung younger sister. So in their life, parang si Isay yung kayod ng kayod for Maya. Pero at the same time, kakayod din siya para sa sarili niyang pangarap. Pero, maraming nangyari sa buhay nila. Papasok na dyan yung mga inequalities, yung mga struggle nila. For pre-production, bukod sa mga meeting, kasama dun yung
tinatawag namin ocular or location hunting. Yun yung time na pupunta kami sa mga iba't ibang lugar para makita kung saan yung possible shooting or possible location of filming. And in our case, since yung vision ko before, gusto ko nasa province yung look. Tapos parang may mga palayan, or yung bahay nila Isa, yung bahay nila Maya. Hindi siya ganun ka-modern, like gawa pa siya sa mga kahoy, and hindi siya ganun ka-sturdy tignan. Ayun, so first pumunta kami sa Rizal. Si Gab yung location manager namin. Siya yung kasama ko pumunta dun sa first potential location namin. And apparently, hindi namin siya napili because of some reason. Ito yung daan papasok dun sa may, ayun yung bahay, tapos may palayan doon. So, ayan. Ayan yung dinaanan namin. Ayan. So, meron daw siya pwedeng daanan dito. Pababa dun sa may palayan. Tapos, ayan, CR. Tapos yung bahay. Tapos, merong, ano tawag dito? Poso? May poso dito. So, pwede siyang magamit. Kasi pag ito yung ginamit natin, masyado siyang ano naman. Ayan. So, bali doon kami galing kanina. Doon sa may bahay na kahoy na may yero something. Tapos, dumaan kami dito. Ayan, dumaan kami doon. Tapos, ito yung view. Hala, ayan. Ito yung view sa may left side. Tapos, ito view sa may right side. So, ayan yung mga palayan something. Pwede pa bang maayos to? Like, maging upuan talaga siya na mauupuan. Ayan, pwede parang maayos yan. So, after namin sa Rizal, pumunta naman kami sa Pampanga. And, ang dami naming tinignan ng mga houses, ng mga locations. Sobrang gaganda lahat. Pero, gusto kasi ng team namin na sa isang location, nandun na yung bahay, nandun na yung palayan, nandun na yung trail na lalakarin nila Isay at Maya. Parang gusto namin all-in-one na yung location. Kaya nahirapan kami maghanap ng gano'n. Pero thankfully, sobrang bait nila Ate Shan. Si Ate Shan, yung producer and assistant director namin that time. Siya yung tumulong talaga sa amin. Tumulong yung buong pamilya niya para makahanap kami ng exact location na pasok sa vision ko that time. Gusto niya dun sa mga puno. Mga shoot ko, yung mga wet. So, Naggalagay. yung ano, reporter. Ayun, so the night before yung shoot namin, dumating na kami sa Pampanga. And nag-settle in muna kami kanila Ate Shan. Dito pa lang yung time na pinaplano pa lang namin yung shot list. Which is dapat pre-production or prior yung days before talaga sa shooting. Dapat plakado na yun, pulido na yun, wala nang mababago doon. Pero apparently, sobrang konti na lang talaga ng time namin. Although meron nang nagawa na shot list yung DOP namin, hindi pa kasi siya na-communicate sa akin. Which is, kailangan siya i-communicate sa director before filming. Pero naiintindihan ko naman yun, naiintindihan na ko namin yun, since kulang na kami sa time. Ang problema natin, saan natin lalagay yung ano? Altar. Pwede. Wait lang ha. Ayun, so for production process, minute ko na una kong minute yung mga cast, of course.
Ayun yung mga actors namin, sobrang babait nila. Sobrang maintindihan nila kahit na first timers pa lang kami. Iniintindi talaga nila yung mga galaw namin, kahit ang unsure namin sa mga maraming bagay. Iniintindi pa rin kami. And I'm so thankful na sila talaga yung nakuha naming actors. Bukod sa magaling sila, of course, sobrang bait nila and sobrang dali nilang cover. Pwede ba pitas yun? Yung talong. Oo. Especially talong. Direct magsasalamin ba ako? Para wala sa shot. Magtitake na ba kayo? Yes. Yes. Mayas ka dyan. Kita yung blue car. Okay na yan. Okay na. Pasalubungin mo siya? Ah, si Maya. Okay. International. Ano? Dito, Ben. Diyan na? Shanti. Take one. Ganun mo ipakita. Si Maya na ba ito? Oh, ito may pasalubong pala ako. Oh, at syempre itong cake. Maya. Happy birthday. Okay, roll 9, scene 9, take 1. Quiet on the set. Action! Isay. Isay, bumili ka nga ng lighter pang sindi. Audio, actors. Okay, scene 12, take 1. Action. Aban. Wayan Production! For day 1 ng Lilim, marami naman na kaming na-shoot, pero marami din yung mga hindi namin na-shoot. Meaning, kasi yung assistant director, sila yung gumagawa ng call sheet, and doon nakalagay kung ano yung mga scenes na i-shoot. Kasi pag nag-shoot, hindi kami nag-shoot chronologically. Nag-shoot kami depending sa, siguro, for example, yung continuity yung tawag namin sa, let's say, ayun, example ng continuity, yung suot ko ngayon, for example, actor ako, yung suot ko ngayon, susuotin ko pa pala siya sa scene 10, which is, let's say, scene 1 ngayon. So, ayun, ganun namin sila sinusunod based on continuity. Ayun, marami kaming hindi na-shoot nung day 1. So, it means, iuusog namin yung mga hindi na-shoot na yun sa day 2. Pero di naman sila boys, no? Hawakan mo na. Work po tayo, opo. Dahil sa tripod. Meron na ba yan? Bitawan mo siya. Tape ba dyan? Baba pa. Taas onte. Yan. Perfect. Yan. Paul, ready ka? Camera record. Okay. Okay. Scene 2, take 3. Okay, for day 2, nung umaga, nung tanghali, maayos naman yung flow. Pero nung pagdating ng hapon, since hinahabol namin yung sunset that time para dun sa shoot namin for opening, yung sa may magandang view. Hinahabol namin yung sunset. Pero around 30 minutes, around 15 to 30 minutes kasi yung layo nun, dun sa pinaka-location talaga namin. Kaya parang nagahul kami sa oras. And ang dami pang inaasikaso that time, ang dami pang ihahabol, yung damit, yung wardrobe ni actress. Sobrang nahirapan din kami, lalo na sa transpo, since paakyat yun ng bundok. Kaya hirap na hirap kami. And yung mga ganong bagay, like yung
like in transpo, yung pagpunta dun sa isang location. Although parang ina-expect natin na kailangan habaan yung time, hindi pa rin kasi namin alam that time na ganun pala kahirap or ganun pala kami kagahol talaga sa oras. Since first timers nga kami, hirap pa kami mag-manage ng time. So, yung time na to, dito na namin na-feel ni AD or ni Assistant Director na nagkukulang na talaga kami ng oras at parang mahihirapan na kami i-shoot lahat ng scenes. Ay, nagtuturo siya sa sino yan, ate? Ganito, dali. Oo. Kasi na lang. Kaya ako na lang yung magpo-post up. Mas kita. Anong gamit mo dito? Ah... 28. Bukod doon, imbis na mas bilisan pa namin, mas nabagalan kami doon sa specific scene. Yun yung, gabi kasi yung scene na yun. And then, parang, ito yung time na kailangan heavy yung emotions ng mga actors. Kasi ito yung pinaka-heavy na scene or pinaka-heavy na part doon sa kwento. And apparently, since first timers na kami, wala pang marunong or wala pang gamay yung mga technicals. Nahirapan yung technical team namin mag-set up ng mga ilaw, ng cameras. Kasi yung pinaka-problem namin that time, I remember, ayaw nila magkaroon ng shadow dun sa scene since gabi siya. So let's say, etong setup ko ngayon, may main source of light ako. Meron akong main source of light, which is yung ilaw talaga ng room. And then meron pa akong source of light dito sa may right side ko para hindi siya ganun ka-flat tignan. And yung naging problem namin nun, yung mga shadows, for example, ayun, may shadow ako sa likod. Yung mga shadow, dyan kami nahirapan, dyan kami natagalan. Knowing na meron kaming actress na bata, hindi sila pwedeng mag-overtime. Kailangan around, I think 7 p.m. lang sila. Eh, parang umabot na ng 8 p.m. that time. Kaya, hirap na kami paano pagkasyahin yung around 5 scenes pa and yung mga B-rolls paano hindi na-take. B-rolls, yun yung mga parang ini-insert na lang na scene or ini-insert na lang na parang mga montage, gano'n, which is very, very, very important siya sa film namin. Since yung film namin, short film lang siya and hindi siya kayang i-fast pace na wala yung mga B-rolls na yun. So, yun yung pinaka naging problem ng film. Kaya nahirapan kami buuin siya that time. Sabi ko sa akin, lakas akong tumayatang. Sige, practice muna kayo. Ishan? Run lang kayo kahit wala kayo. Ishan? Yes? Wala. Need pang Need pa. Ako na dito. Ay, hindi ka gawin, hawak ako. Ikaw na lang. Gusto mo, mataas ba masyado? Mataas ba masyado, Fred? Mataas. Yung ano, tripod ni Ben yung maliit. Ayun, ginagamit. Ay, baka may green. Low light na yan, pre. Ito na, pre. Sige pa, pre. Pag ganon. Hindi, si ano po. Maya, Sige, pag ganon. Yan. Okay na. Pwede ko ba na-record ah? Audio. Camera. Okay, rolling. Actors ready. Film 6, take 2. Action. Ay, sorry. Hindi pa po kasi nag-focus ulit. Tingnan rolling na. Ma'am, Action. taas mo na konti. Apo, on action. 3, 2, 1. Action. Sige na, kukwentuhan ka ni ate para makatulog ka na kaagad. Tungkol to sa isang ama at anak na gustong tumakas mula sa pagkakabilang mo. Si Icarus at Daedalus. Ginawa ni Daedalus ang mga pakpak na gawa sa anong balahibo. Tapos sa wax para makatakas sila. Tapos binalaan ni Daedalus si Icarus na huwag lalampas sa tamang taas ng paglipad. Pero nakalimutan ni Icarus to kasi sa kasiyahan niya na natunaw at nasira yung kanyang pakpak sa sikat ng araw.
Bumagsak yung pakpak niya sa dagat at namatay. Sa kwento nila, pinakita yung panganib na sobrang Ilaw. Ang sweet-sweet naman yan. Masyado. O baka ayaw mo Sa na taas naman may shadow pa rin. pwedeng like, baka ayaw mo na mapagalitan. Okay. What if si ate lang lumapit? Ako si ate yung lalapit. Dito ka lang. Dito ka stay ko lang dito. Ay. Sige pa. Yan. May energy pa ang bata. Pagpilihan siya. Si ate lang. Ate lalapit. Para kay ate. Para kay ate. Bigay Maya. Mike. Hindi. Ano hindi ba? Stay lang po kayong ganyan. May ka... Ganyan na ganyan yung... Oo, ganyan na ganyan. Okay, game. Pero sabi ko yung sabi ko. Okay na yung... Pwede po pa stay nung... Blocking. Anong kami? Bigay mo. Ano itong luna to? Ilang scenes pa? Gina. 5? Go na. Hindi ko siya mag-request. Dito lang dalawang kuwan. Guys, kakainin ko. Nakatayo lang sila. Ano? Nakatayo lang sila. Maya. Tapos pwedeng, Mark, alam ko na. gano'n ka lang? Ben. Kahit hindi niyo po masabi lahat, kahit mag-improve po kayo, basta ang pinaka-importante po yung ito po, oras lang magbibigay ko sa regalo, kasi una po, Peke na pag ano. Pahirap na sila. alam ko maraming po yung May tawa-tawa. Pag nasira. Sa akin yan. Hi. Sir, di ako tama-tawa. Scene 4 and 7, take 3. Action. Pasensya ka na talaga, Maya, ha? Ang oras ko lang yung magbibigay kong regalo sa'yo. Una, ikapluto si Maya ng paborito naming ulam. Para naman hindi lang paglalagay ng plato yung kaya mong gawin. So, ayun. Siguro something na hindi ko talaga makakalimutan noong first directorial film ko ay yung pagdidirect ko ng bata. Very challenging yung pagdidirect ng bata kasi may mga tantrums yung mga yan, nagagalit, umiiyak, minsan nagsasawa, ganon, ayaw nang mag-shoot. Pero kasi ito sa part na to, ito yung pinaka hindi ko makakalimutan. Gabi kasi that time, and then syempre heavy na lahat, pagod na lahat, tapos heavy yung emotion. Gusto ko talaga huli siyang i-shoot para heavy yung emotion ng mga actress. And that time, pinag-internalize ko yung dalawang actress, si Isay and then si Maya. Si Maya, since bata siya, hindi ko alam kung paano ko siya paiiyakin na ma-feel niya talaga yung character niya. Kasi ayaw kong umiyak siya kasi pinaiyak ko siya. Gusto kong umiyak siya kasi alam niya na siya yung gaganap na Maya, na siya si Maya that time, na siya yung batang nasa sinulat kong kwento. Hindi siya yung batang actress lang. Gusto ko siya talaga si Maya. Isa sa buhay niya si Maya. So that time, sabi ko, oh my gosh, first time ko mag-direct, hindi ko alam ano sasabihin ko. Alam niyo yung mga yung mga parang, mga jokes ng iba na sabihin niyo, ay pag-isipan mo siya ng masamang mangyayari sa buhay na ganyan. Ayaw ko yun, kasi nga ayaw ko siya paiyakin ng ganon. So that time, sinabi ko na lang like, pikit ka, ganon, isipin mo nandito talaga tayo sa bahay nila Maya at ni Isay. Meron kang ate, yung ate mo si Isay, ikaw sobrang sakit na na-feel mo, hindi mo na kaya yung something like that. Like, gusto ko mas bigyan pa ng buhay si Maya. Dinescribe ko lahat ng mga dapat yung nakita niya sa mundong yon. Dinescribe ko kung ano dapat yung mararamdaman niya, ano yung mga na-experience niya sa mundong yon. And apparently, napaiyak ko siya and sobrang overflowing ng emotions niya. And another challenge yun. First challenge, of course, yung paiyakin. Yung another challenge, paano patahanin yung bata. Kasi kapag sobrang heavy na ng emotions ng bata, hirap na silang i-let go yung emotions na yun. And that time, si Maya, hirap na niyang bitawan yung character niya.
hindi na niya alam paano bitawan yung pagiging Maya. Parang nakulong siya sa mundo yun. Kaya kahit tapos na yung shoot namin, umiiyak pa rin siya. Sobrang heavy. So, ayun. Buti naman, meron ako mabait na production crew. Ayun si Ven, yung wardrobe, hair and makeup namin. Siya yung tumulong sa akin sa pagpapatahan kay Maya. And pag-uwi ni Maya dun sa kung saan kami nagsisettle, sa nagsisettle yung production crew, tsaka yung mga actors, naging okay naman siya. And ayun, yun yung hindi ko pinakamakakalimutan talaga, yung pagdidirect ng bata. Sobrang hirap, sobrang challenging, pero at the same time, masaya kasi sobrang sweet nila. Parang nagkaroon ako ng little sister. Sobrang dali niyang maging close, hindi siya nahihiya, tapos sobrang bibo niya talaga bata. Gana din nun. Alisin mo yung magic box. Box pa. Ron, camera mo. Bilis. Roll ka lang mag-roll ka lang. Lahat ng camera rolling Wait lang. Audio rolling na. Saan tao? Nandun. Wag na to. Yan yun, ano lang. Yung dapat na rin eh. Dapat. Dapat na. Ganyan lang. Shanti! May pa-contact. Maya! 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 Action. Maya, hintayin mo. Roll. Maya, kumain ka ng mabuti, ha? Isay.
Ayun ang kwento ng Lilin. Sobrang daming panghihinayang, nasasayangan ako, nalulungkot ako. Pero at the same time, tinanggap ko na yun yung experience namin, yun yung na-produce namin. Hindi lang siya product ng mga production crew na first timers sa filmmaking. Pero product din siya ng teamwork namin and ng effort namin and ng passion namin. Ang tagal nang nabaon sa drafts ko ng mga behind the scene footages niya, pati mga pictures. Hindi ko kayang panoorin yung mga BTS videos namin, tignan yung mga BTS pictures namin. Hindi ko kayang panoorin ulit yung Lilin ng ilang taon. I think, siguro magto 2 years, talagang binaon ko na siya sa limot. Kasi ayaw ko talagang maalala yung panghihinayang ko na hindi nabuo yung storya, na hindi namin nakwento fully or napakita fully yung kwento ni Isay at Maya. Parang napagbalik tanaw ko na sa dami ng mga na-film ko, sa dami ng mga films ko na na-direct na, nasulat na, or naging kabilang ako, isa talaga yung Lilin sa nagbigay sa akin ng magandang experience na marami akong natutunan about filmmaking. And sobrang thankful pa rin ako, of course, sa production crew ko, sa lahat ng mga bumuo sa Lilin, sa lahat ng mga sumuporta sa Lilin, support na binigay niyo before. Sobrang nakaboost siya sa amin. Although hindi man kami pinalad na mabuo yung kwento or mapasali sa film festival before, masasabi ko pa rin na thankful ako sa experience na to. Thankful ako sa mga naka-work ko. And of course, ayun, thank you, Waya Productions, my first ever production house sa filmmaking journey ko. And super thank you sa mga naka-work ko na hanggang ngayon, friends ko pa rin. Sa mga naka-work ko na hanggang ngayon, nakaka-work ko pa rin. Marami pang mga films ko ang ipopost ko rin. Marami pang mga video dumps ang ipopost ko sa YouTube channel. And it's because gusto ko kasi sa future may ma-look back ako or may mapanood ako. And ayaw kong kalimutan yung mga experience na naranasan ko this courage in my filmmaking journey. Para if ever na mawala yung passion, mababalikan man lang natin yung time na passionate tayo sa ginagawa natin. Bye!